Hello everyone, mayroon naman po tayong God's Word for today. Ngunit bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay inaanyayahan po kita na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Ang teksto po ang mga kapatid nating pag-uusapan ngayon ay nandito po sa Colosas 3:2. Ang sabi, ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Now, ang ating topic ngayon, ano ang mga panlangit na bagay ang dapat nating isaisip? Mayroon po tayong tatlong bagay ang dapat nating malaman sa makalangit na bagay na dapat isaisip. Ang una po, ang mga makapagbigay papuri at kaluguran sa ating Panginoon. Tulad halimbawa ng pagsamba, pagdalo sa pagtitipon, pagbabasa ng Bible, pananalangin, pagtulong sa kapwa, ang maging involved sa gawain ng Panginoon, ang pagiging active sa paglilingkod. Ito po mga kapatid ay magdudulot ng kapurihan sa Panginoon. Hindi lang ito, kundi ang pag-iwas sa kasamaan, pagtalikod sa anumang tukso at panunukso, pagtanggi sa mga makamundong gawain, pagtutuwid sa mga pagkukulang sa Panginoon. Magdudulot ito kapatid ng kapurihan sa ating Panginoon. Kahit nga sa mga pagsubok o hamon sa buhay, sa kabila ng mga ito, ay nagawa pa rin nating maging matatag o matibay. Nagawa pa rin nating magpasalamat sa ating Panginoon at nagawa pa rin nating sambahin siya. Kaya magdudulot ito ng kapurihan. Tulad na lang ni Job na dumaan sa matinding pagsubok sa buhay, namatay ang kanyang mga anak, nawala lahat ang kanyang kayamanan, tinadtad siya ng sugat sa katawan, inusig ng asawa, pero nagawa pa rin niyang isipin ang mga bagay na panlangit tulad ng pagbibigay kapurihan sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang tapat na puso at sa kanyang mga pananalita. Basahin po natin sa Job 2:9 at 10. Sinabi ng kanyang asawa, mananatili ka pa bang matuwid? Sumpain mo ang Diyos at nang mamatay ka na. Pero ano ang sagot ni Job sa verse 10? Ang sagot ni Job, hindi mo naiintindihan ang iyong sinasabi. Pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin kung bigyan niya tayo ng pagdurusa? Sa kabila ng kanyang paghihirap, hindi nagsalita si Job ng laban sa Diyos. Kaya nakapagbigay papuri si Job sa ating Panginoon. So ano ang mga panlangit na bagay ang dapat nating isaisip? Number 1, ang mga makapagbigay papuri at kaluguran sa ating Panginoon. Number 2, ang buhay na walang hanggan o kaligtasan na dapat nating maranasan. Kung ang laging laman ng ating isipan ay ang kung paano kumita ng pera, paano yumaman, paano magkabahay, paano magkatrabaho, paano umasenso, paano makapag-travel, paano magsaya dito sa mundo, lahat ng ito mga kapatid, kung kaligtasan ang pag-uusapan sa langit, ni isa dito ay hindi makakatulong para tayo ay maligtas sa langit. Ibig sabihin, ang pinagtuunan lang natin ng pansin ang mga material at makamundong bagay na pansamantala lamang. Granted na po yan sa buhay natin na tayo ay may pangangailangan. Pero dapat maging laman una sa ating isipan, bigyan ng mas malawak na lugar sa ating isip ang ating kaligtasang panghabang buhay. Iyan ang sinabi ng Bible na isaisip ang mga bagay na panlangit kasi ito'y may tunay na value na panghabang buhay ang katumbas. May mga bagay na mas pinakamahalaga ang hindi natin nakikita o napapansin. Pinabayaan na lang natin, binaliwala na lang natin hanggang sa tuluyan ng makalimutan at hindi pinapahalagahan. Halimbawa, masyado tayong nakafocus sa blessings, sa makukuha natin, sa sasahuri natin. Pero nakalimutan na natin yung source talaga ng lahat ng blessings. Masyado na tayong nakatuon sa temporal kaysa spiritual things. Masyado tayong nakatuon sa ating physical. Pero hindi natin napagtuunan ang buhay na nakatira sa ating physical, ang spirit. Dahil kung wala na ang buhay o spirit sa ating katawan, paano kapag gagalaw? Natural, patay na. At saan patutungo ang iyong espiritu after death? Lahat ba ng iniisip mong mga bagay sa lupa, material, achievement, success, job, pagiging famous, ay makakatulong ba ito upang tayo ay maligtas? Hindi po. Dahil ang mas mahalaga pagdating sa ating kaligtasan ay ang mga bagay na espiritual na dapat magkaroon ka ng tunay na pananampalataya kay Hesus at ito ay makalangit na bagay. Ano ang sabi ni Hesus?
sa Mateo 4:4. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, ang tao'y hindi lamang sa tinapay nabubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Kaya dapat mga kapatid, balanse tayo. Hindi lang puro pang physical, hindi lang puro pang material, kundi mas bigyan nating pansin ang spiritual. Dahil pag wala sa atin ang buhay, paano naman kaya mabubuhay ang ating physical? Kaya napakahalaga na pagtuunan din natin ng pansin ang mga spiritual things. So ano ang mga panlangit na bagay ang dapat nating isaisip? Number 2, ang buhay na walang hanggan o kaligtasan na dapat nating maranasan. Number 3, ang pag-una sa kaharian at katuwiran ng Diyos. Parang nag-alaga ka ng bibi. Pagising mo, lagi mong iniisip ang bibi mo. Lagi mong iniisip ang pagpapakain sa kanya, ang diaper niya, ang mga damit niya, ang pagpaligo sa kanya. Binabantayan mo kahit may kausap ka, may trabaho ka, lagi mong unang binigyan ng pansin ay ang bibi mo. Ganito natin unahin mga kapatid si Lord. At mas higit pa, kahit may iba kang ginagawa, busy ka sa iba, pero ang nasa puso at isip mo ay ang paglilingkod mo sa Panginoon. Ngayon, paano natin uunahin ang Panginoon? Ito'y makikita mga kapatid sa pamamagitan ng pananalangin. Pagbabasa ng Bible. Kung hindi ka nanalangin, hindi ka nagbabasa ng Bible, paano masabing inuuna mo si Lord? Makikita ito sa pamamagitan ng pagsamba, pagdalo sa gawain, pag-iingat sa iyong pamumuhay, pag-iwas sa tukso, pag-iingat sa pananalita, pagpapakita ng kabutihan, pagpapakita ng katwiran, pagpapakita ng malinis na pamumuhay, pagbabago, at pagpapakita ng pagiging aktibo at consistency sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ibig sabihin, kung bakit ka ganito, dahil may mahalaga ka ng priority sa buhay mo at may kumokontrol na sa iyo. Ito'y dahil si Jesus na ang buhay natin. Ano ang sinabi sa Colosas 3:4? Si Kristo ang iyong buhay. So, ibig sabihin, pag si Kristo na ang ating buhay, natural yung mga pamumuhay natin, ang ating mga awareness, ay yung mga pangbagay na spiritual. Sinabi din dito sa Galatia 2:20, hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, mamumuhay ako. Take note, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. Kaya, anumang mga bagay na ginagawa natin mga kapatid dito sa mundo, lagi nating iniisip yung ating pagkilos, yung ating relasyon kay Lord, at yung ating mga ginagawa sa ating Panginoon. Hindi tayo nakakalimot at lagi nating ipinapakita ito sa ating good testimony. So ano ang mga panlangit na bagay ang dapat nating isaisip? Review muna tayo sandali. Number 1, ang mga makapagbigay papuri at kaluguran sa ating Panginoon. Number 2, ang buhay na walang hanggan o kaligtasan na dapat nating maranasan. Dapat isaisip natin yan. At number 3, ang pag-una sa kaharian at katwiran ng Diyos. Kaya pag laging iniisip natin yan, yung pag-una sa Diyos, mauuna talaga natin siya. So para po sa ating application, mga kapatid, pahalagahan natin at maging laman ng ating isipan ang mas mahalaga, ang mas may value at pang-eternal na bagay na magdudulot sa atin ng security sa darating na panahon. Ang pagtuunan natin ng pansin ay ang kaligtasan, ang makapagbigay papuri sa Panginoon, dahil kapag natutuwa at nalulugod ang Panginoon sa ating mga ginagawa, ang mga pagpapala ay kusang dumarating. Mas ibibless pa ang negosyo mo, trabaho mo, pamilya mo, daily needs mo, kalusugan mo, kung ang Panginoon ang kasama at kakampi natin. Nandyan ang favor niya. Pero kung wala ang favor niya, anumang pagsisikap mo sa mundo, anumang gusto mong makuha o makamit, kung hindi mo kakampi si Lord, kung ilalayo ni Lord ang pagpapala, wala pa rin tayong laban. Kaya unahin lagi si Lord at isipin ang mga makalangit na bagay. Naway mayroon kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panonood, pakikinig, pagpalain po kayo ng ating Diyos at magkita-kita naman po tayo para sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.